Muli po, isa pong mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brother Mike. Ayon po sa Roma 8:31, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kapag kasama natin ng Diyos, tayo ay magtatagumpay. Ating pag-usapan ang buhay ni Jose. Si Jose ay anak ni Raquel at ang kapatid ni Jose kay Raquel ay si Benjamin. Ang trabaho ni Jose ay isang pastol at siya ay 7 taong gulang nung siya ay sumapit ang mga pagsubok o dilubyo ng kanyang buhay. Kapag kasama natin ang Diyos, tayo ay magtatagumpay. Number 1, kapag kasama natin ng Diyos, tayo ay magtatagumpay sa tukso. Ayon sa Genesis 39 verse 7, nung si Jose ay naging alipin doon sa bahay ni Potiphar, at siya ay pinagkatiwalaan sa lahat ng bagay maliban sa kanyang asawa. Dumating sa point na itong asawa ni Potiphar ay si Jose ay inakit. At ang sabi niya sa verse 8, siya ay tumanggi. Sabi niya, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala. Verse 10, hindi pinapansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sipingan siya. Ano po ang tukso? Ang tukso ay mga bagay na nakakasilaw. Tulad po ni David at ni Bathsheba. Si David, nang siya ay hindi sumama sa labanan, siya ay andun sa isang tore. Nakita niya si Bathsheba na naliligo. At siya ay naakit. At siya ay nasilaw. At siya ay natukso. At siya ay nagkaroon ng pagkakasala sa harapan ng Diyos. Ang tukso ay mga bagay na pwede kang magnasa. 1 Timothy 6:9, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa mga tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Iyan po ang mangyayari pag po tayo ay natukso o nagnasa sa mga bagay na hindi dapat. Ano po ang dapat nating gawin? Matthew 26:41, manalangin tayo upang huwag tayong madaig ng tukso. Yan po ang sabi ng ating Panginoon na ang tukso ay ating malalabanan kung tayo ay dumadalangin sa ating Panginoon. Tulad po ni Jose, nang dumating sa point na siya ay inaakit ng isang babae. Si Jose ay nagtagumpay sapagkat siya ay dumadalangin sa Panginoon. Kaya pag siya'y dumadalangin sa Panginoon, ang lahat ng kanyang mga ginagawa, ang pati mga tukso o sagabal sa kanyang buhay ay kanyang na-overcome. Kapag kasama natin ang Diyos, tayo ay magkatagumpay sa tukso. Pangalawa, kapag kasama natin ang Diyos, tayo ay magtatagumpay sa pagsubok o dilubyo ng ating buhay. Si Jose, nung siya'y 7 taong gulang, dumating sa kanya ang mga pagsubok na hindi niya inaasahan.
Genesis 37 verse 18, nagkaisa ang mga kapatid ni Jose na siya'y patayin sapagkat ang kanyang mga kapatid ay inggit na inggit sa kanya, sapagkat si Jose ay mahal na mahal ni Jacob. Kaya sa Genesis 37 verse 20, ang sabi nila, patayin natin siya at ihulog sa balon at sabihin natin sa ating ama, siya ay sinila ng mabangis na hayop. Pero hindi nangyari na si Jose ay patayin, kundi ito lamang ay kanilang ibinenta sa isang nagngangalang Potiphar. Kaya si Jose, nang siya ay ibinenta, siya ay ginawang alipin no Potiphar. Pag sinabing alipin, mga kapatid, nung panahon nila, ikaw ay bayad na. Ikaw ay pag-aari nila. Ikaw ay walang sahod. Ano man ang gawin sa iyo ng iyong amo ay wala kang magagawa. Kaya siya ay naging alipin. Yan po ang mga pagsubok ni Jose. Pangalawang pagsubok, nang siya ay andun sa bahay ni Potiphar, siya naman ay ginawan ng hindi maganda ng asawa ni Potiphar. Siya ay hinusgahan na isang masamang alipin o lalaki, ayon doon sa Genesis 39 verse 14. Sumigaw biglang pumasok sa aking silid, ang sabi ng asawa ni Potiphar, at gusto akong pagsamantalahan. Mabuti na lamang at ako'y nakasigaw. Yan po ang statement o sabi ng babae o asawa ni Potiphar. Kaya si Potiphar ay nagalit kay Jose at siya ay pinabugbog at siya ay ikinulong doon sa bilangguan. Ang pangatlong pagsubok, andoon nang siya ay nasa bilangguan na merong dalawang mga tauhan ng paraon. Ito'y isang gumagawa ng tinapay at nung isa ay bigay ng alak. Sila'y nanaginip at si Jose ay kanyang piniliwanag ang kanilang panaginip. At yung naggumagawa ng tinapay ay nabitay at yung nagbibigay ng alak ay nakalaya. Anong sabi ni Jose doon sa nagbibigay ng alak ay, pag ikaw ay nakalaya, wag mo kong kalimutan sa harapan ng mahal na paraon. Pero nang makalaya, ang taong ito ay nakalimot sa ginawang mabuti ni Jose sa kanya. 2 taon bago ito ay napansin ng taong ito nang managinip ang paraon. Ganong kahaba, 2 taon. Yan po ang mga sinapit ni Jose sa kanyang buhay, pagsubok o dilubyo. 2 taon tinis ni Jose doon sa bilangguan. Hindi naalala ng taong ito ang kabutihan ni Jose. But still, pagkasama natin ng Diyos, ay tayo ay magtatagumpay kahit sa mga pagsubok o dilubyo ng ating buhay. Kaya si Jose, mga kapatid, siya ay nagtagumpay sa mga pagsubok na ito o dilubyo ng kanyang buhay. Pangatlo, kapag kasama natin ang Diyos, tayo ay magtatagumpay anuman ang ating gawin. Kaya nang maalala ng tauhan ng Potiphar
nang sabihin kay Paraon na siya ay merong kilala na magaling manghula. At pinatawag si Jose ng Paraon at nahulaan ni Jose ang mga panaginip ni Paraon. Kaya siya ay ginawang isang kanang kamay ng Paraon. Pero bago yan, ano ang mga ginawa ni Jose nang siya ay dumanas ng mga pagsubok? Ano ang kanyang mga ginawa na na-overcome at naging matagumpay? Ang sabi sa Genesis 39:2, ano man ang gagawin ng isang lingkod ng Panginoon ay magiging matagumpay sapagkat kasama ang Diyos. Kaya pangatlong talata, kapag kasama natin ang Diyos, ay yung sinasabing anuman ang ating ginagawa. Bilang isang alipin, si Jose siya ay nagtagumpay. Umunlad ang mga negosyo ni Potiphar at siya ay ginawang pinakamataas o katiwala sa loob ng bahay ni Potiphar. Bilang isang mayor doon sa bilangguan, Genesis 39 verse 23, si Jose ay ginawang mayor sa loob ng bilangguan. At ang sabi, hindi na halos nakikialam ang mga bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose sapagkat ang Diyos ay kasama niya. Lahat ng kanyang ginagawa doon sa loob ng bilangguan ay nagtatagumpay. Nagkaroon ng kapayapaan sa loob ng tagumpay, sa loob ng bilangguan. Pangatlo, Genesis 41 hanggang 15 na chapter nang tinawag si Jose ng Paraon upang maglingkod sa kanya ng pangalawang pinakamataas doon sa Egypt, upang pangunahan ng Egypt sa loob ng 7 taong sagana at 7 taong taggutom. Ang Egypt, mga kapatid, ay hindi dumanas ng taggutom. Bagkus andun si Jose na kasama niya ang Diyos. Kaya kapag kasama natin ang Diyos, tayo ay magtatagumpay sa tukso, pagsubok at lahat ng ating ginagawa o plano. Kaya hindi nagutom ang mga anak ni Israel at Egypt at lahat ng tao dahil kay Jose. Muli po, salamat po. Ito po si Brother Mike. God bless.